Napakainit ang panahon mga kabokals. Painumin natin si Milky. Dito ko siya nilalagay sa malapit sa mangga para makakasilong siya. Pero mamaya babalik ko siya dun. Yung pwesto niya pagkagabi, malapit sa atin. Niluwangan ko yung kanyang head halter. Na-adjust ko ng isa uli. Kailangan ko nang bumili ng large. Medium na kasi yan eh. Kabili ng large uli. Na lang isa na lang yata itong butas na natira. Yan. Milky mga kabukals. Laki na Laki na. Kaya lang medyo pahirapan na tayo sa damo ngayon. Napakainit Tuyong-tuyo yung mga damo. Yung iniinom niya may molasses para suplemento. Inom pa siya mamayang hapon. Ngayon po tanghali. Papainom pa tayo sa hapon mamaya. Ayaw mo na? Ayaw mo na? Ayan. Hanapin ko yung mga kambing. Nakawala. Nakabukas pala yung pinto. Nakakalimutan ko yun. Nakawala. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Hanapin ko pa. Painumin ko lang muna to. Nakinig siya kahit kahit tagirap sa damo yung mga ganyan ito kasi walang pili kahit kinakain niya ayaw mo na? Maluwag na yung mo maluwag yan mga kabukals yung kanyang head halter yaka na mamaya babalik ko siya ron dun sa pwesto niya. Hanapin ko muna yung mga kambing kaya napunta yun. Talian ko kasi plano ko doon muna sila sa loob tapos mamayang hapon ko na sila papaalpasin para basta dali lang na hindi na lumayo. Init. Swimming pool nila Butchoy. Napakainit. Dito ako kumukuha ng pagkain ni Dagul. Kanina kumuha ako dyan. Si Dagul kasi nga nakakulong lang. Yun. Walastik kayo. Mga kulaba. Diyan pala kayo. Inam. Kunyari inam. Para matalian ko. Mahirap kasi nakaganyan. Baka saan saan magpunta. Inam. Inam. Gotcha. Ayan mga kabukals, dito ko tinali. Kailangan kasi nakatali yung mga magulang para hindi lumayo yung mga anak. Ito anak kasi ni Tisa ito. Tapos ayun si Paloma, anak niya si Snow. So para nakatali lang yung dalawa pero to si Snow sa si Bambi nakagala lang. Pero hindi lalayo yan kasi nandito yung mga nanay nila. Ayan. Mahirap kasi lahat sila nakawala kung saan saan pupunta yan. Kaya at least dito lang sila. Hindi lalayo yan, sa paligid lang sila. Pakainit. Yung mga napir natin doon talagang wala akong oras mag-harvest pero kailangan ma-harvest niya kasi parang nanunuyo na. Yun yung lote ni Sir Jun na isa yan ayan yung mga napir grass natin. Gagawin ko kasi dyan ko yan i-chop natin yan tapos i-imbak ko lang sa sa drum parang isa-silage natin. Yan. Umbok ta nung dede ni Paloma umbok yung dede ni Paloma kita niya ba mga kabukals. Pero itong dalawa maimpis lang pero buntis po yung pareho. Kaya shoutout kay Ma'am Jean Castro. Ayan ma'am, naturukan ko na po ng DCM kasi advice nga niya, turukan ko ng DCM kasi nga maliliit yung kanilang dede pero lalaki ng tiyan. Yan. So tinurukan ko na sila pero lang si Snow kasi hindi naman buntis si Snow Ito lang tatlo. Dinamay ko na si Paloma kahit malaki na yung kanyang dede para sumabog na. Sumabog na. Ayan. At least may damo pa rin tayo na na pagsusugaan. Pero mga April na ngayon Ito yung katindihan ng init May mga katapusan na medyo nagta-thunderstorm na yan Kaya yan.
Anyway, may buffer naman tayo. Ayun yung mga napier na yan. Pag talagang walang wala na, doon na sila sa loob, hindi na sila isusuga. Rarasyonan na lang natin ng ano. Chachap ko nga yun. Hindi ko talaga maasikaso kasi marami pa tayong ginagawa. Lalo na ngayon, kakapagawa pa lang natin ng mga CR. Ang dami lilinisin sa loob. Kung kailangan kong linisin muna. Ba't ang dumi ng nose mo? Dumi ng pati nga. Tika, magdadala ko. Wait lang. Ang dumi napakadumi ng uso. Ano ba ginawa mo sa uso mo? Ha? Ay wala. Saan mo sinuksok yan? Napakadumi ng uso mga kabukals Mamaya inom. Mabalik ako. Ayan, mabalik tayo mga kabukals. Painumin ko sila. Napakainit. Yung ating camera ay overheat na ito. Ayan, mamaya mga kabukals, tignan natin ulit sila mamayang hapon. Ayan, update naman tayo sa ating mga ulang. As of today, Linggo, wala po tayong nakitang patay mga kabukals sa ating mga alaga. Ayan. Ito sila Ito sila mga kabukals. As usual, nakatago po pagka-araw. Nakatago sila pag-araw. Pero pagka-gabi nga, mamaya, kaya magdiliwali-wali yung mga yan. Ayan. Naglagay akong backup. Backup ko ito mga kabukals just in case. Ayun, may nakatago pala ron. Backup natin just in case mag-fail ito. Para ultima napapaanda rin natin itong isang backup natin na motor. Mag-ano pa ako, magpupundar pa ako ng yung solar saka battery operated na water pump para pag nagba-brown out meron tayong magagamit. So yan, naka-hiding sila pero yan nga, as of today Sunday wala po akong nakitang patay. So mag-scoop lang ulit tayo, hindi pa ako nakabili ng isda. Kaya maraming salamat po dun sa mga nag-comment na gapi, tapos may mga sinasuggest pa iba. Problema po kasi dito sa area natin, malayo po tayo sa mga pet store. Wala po tayong mabibilan nito mga ganun. Kailangan pang dumayo ng Santa Maria, Bulacan. Dun po ako may nakita. Ayan. So, tatsagain ko lang muna na ganito. Pagka nakaluwas ako, kung hindi pa tayo makabili ng tilapia or ng ayungin, baka bumili muna tayo ng ganon. Pero sa ngayon, just for the meantime, ganito muna ang gagawin natin. Mas mas konti na ngayon kasi kahapon marami nga tayo nakuha. Mas konti po yung kiti-kiti ngayon. At least nakakatulong din itong pag-scoop natin. Para hindi na sila mag-multiply ba. Hindi na dumami ng dumami. Yan. Kahapon dito napakarami natin nakuha dito. Dito yung pinakamarami. Saka dun sa kabila. Lagyan ko pa ng maganda malagyan ko ng hawakan itong natin para mailalayo ko. Ayan. Time check alas 4. Napakainit kanina mga kabukals. Kaya muna ako, sumilong muna ako. Hindi muna tayo nagkikilos. Ayun sila, dami Kita ko lang. Dito pala sila, ayan. Ayan, dami nila mga kabukals. So nagtutumpukan Kita nyo ba? Tutumpukan, saka dyan sa malalaki. Diyan pala nila gusto lagi sa mga malalaking hiding natin. Ayan.
Ito. Nasusulok ko. Ayan, oh. Parang nasanay na sila. Nasanay na sila sa ano, tubig. Kasi wala na namamatay. Pangalawang araw na to na wala tayong patay eh. Ayan. Kabila. Sa mga ano naman sulok-sulok din nagkaan dito eh. Ayan oh. Sa mga sulok-sulok na ganito nag-i-stay itong mga kitikiti na to eh. Ayan, oh. Alas 5 na mga kabokals, pawalan natin yung mga kambing. Tapos mga isang oras pa yan magliliwalip sila. Mga alas 6 pa yan, alas 6 pasado pa yan papasok. Kasi para ano, makapanginain sila ng ano, ng madami. Yung ganitong oras kasi hindi na masyadong lalayo yan. At saka yun nga, konting oras na lang na nakawala kanina, kaya hindi ko pinawalan muna kasi masyado pa matagal. So kung saan saan pa makakapunta yan. Pero yan ngayon hapon na, dito na lang yan. Yan, papawalan ko yung dalawa. So yun ang sinasabi ko, nakatali yung nanay nila, kaya nandito lang din sila sa paligid. Yan, ano ko muna to, itatanggalin natin yung tali. Ayan mga kabokals. Ito yung tali nila. So hayaan lang natin sila dyan. Ano naman yan, kusa naman na yan na uuwi doon. Nalaki na lang siya, no? Nalaki na lang siya. Kaya lang yung dede na itong dalawang liit. Mas malaki pa yung dede nung native. Ayun, no? Paloma. Mas maganda kasi yung ganyan na nakagala lang talaga sa kambing. Pansin ko, talagang grazing talaga ang ano, pinakamaganda. Kasi kung ano-ano, kahit anong ano eh, kumbaga sari-sari ang nakakain nila, yung gusto nilang kainin, yun ang nakakain nila. Saka alam nila kung ano yung mabuti sa kanila mga kabukals, mga kambing. Kaya na kung napapansin nyo yung mga kambing na nakagala lang, yung katulad ng kay Tata Pabling, nakagala lang, napakaganda ng katawan. Walang purga, walang vitamins, pero ang gaganda ng katawan. Kasi nakagala lang sila talaga. Kaya ano, sa pagkakambing talaga kailangan din na may space talaga na ano, na grazing. Not unless kung may budget ka, yun nga, may mga suplemento, feeds, vitamins, saka kumpay na iba-iba, mga forages, yan. Pero kung ano, yung talagang simpleng pag-aalaga lahat, meron kang malaking lupa, yun o, pag-aala lang talaga. Kumbaga para ka nagpapagala ng pera, kasi ganyan lang, kapag-aala mo lang silang ganyan, basta may maayos lang silang bahay na uuwian, yan, okay na. Kasi nakikita ko yung kay Tata Pabling, meron lang siyang pabahay doon. Yung pabahay nga niya para dampa lang eh, mababa lang yung silong niya eh, parang 2 feet lang yata yung silong niya. Yun lang ang bahay ng mga kambing niya, tapos gala lang sa araw. Pagka tag-ulan, tumitsyempo lang siya. Pagka hindi masyadong maulan, yan palalabasin niya, sandali, mga ilang oras, tapos kukulong na uli pag umuulan-ulan na. Ganun lang yung sistema niya. Kaya lang yun nga, kung talagang gagawin mo negosyo, yun kailangan talaga may sistema. Ayan, namumutok talaga yung ano mga kabukals, ibang iba yung, kita nyo ba,
Ibang iba yung dede ni ano, Paloma. Hmm. Samantalang mauna pa si Kimberly sa kanya, si Kimberly. Si Tisay sa kanya, mas mauna pa mga anak 'yon. Ito ay ano na oh. Hmm? Oh, alsado na yung dede niya. Samantalang ito na mauna pa mga anak sa kanya. Wala. Impis, pero buntis siya mga kabokals. Kita naman sa tiyan oh, laki ng tiyan eh. Si Bumpy ganun din. Kaya nga yun, ano, ang advice sa akin ni Ma'am Jean, DCM nga. Tapos ano, lactating feeds pala. Yan, yun ang hindi ko pa nagagawa, ma'am. Lactating. Pero DCM, malaking tulong na rin siguro yun. Tapos nakagaalala silang ganyan. Yan, magagawa natin yan habang wala pang mga nakatira dito. Wala pang masyadong nakabakod. Yan, magagawa pa natin yan. Pero pagka marami ng tao rito, ayun na. Medyo may challenge na tayo sa pag-aalaga ng kambing. Full confinement na talaga. Pero matagal pa yun. Tagal pa yun mga kabukals. Taon pa yun. Wala pa nga kalsada. Hindi pa nga naayos yung kalsada eh. Yan. So si Milky, mamaya ibabalik ko si Milky sa pwesto niya. Doon siya sa gabi, malapit sa akin. Para madali ko mapa-flashlight, makikita ba flashlight lang. Matatanong ko na siya. Saka naririnig ko yung pagka humihiyaw. Humihiyaw. Nagngungo. Mamaya punta natin. Pasok. Bakit? Me. Paloma. Ito. Oh, tinawag ko Paloma. Lumapit mga kabokals. Alam niya pangalan niya eh. Oh, akit na. Ay, nakasara pala. Sorry. Sorry naman. Nakasara pala. Dito na. Me. Ito na. Me. Ito na. Dali. Me. Pasok na ito. Pasok. Me. Me. Doon na. Lalabas. Pasok. Huwag mo harangin. Doon. Pasok. Yan. At si Dagul, siyempre yung bida. Hindi pwedeng mawala yung bida mga kabokal, si Dagul. Yan. Ayos ba Brad? Ayos pa tayo dyan Brad. Bilib din ako dito kay Dagul oh. Nabulugan niya yung tatlo. Lalo na si Paloma, late ni Paloma. Nadali niya mga kabokal. And excited ako. Ano kaya magiging itsura ng anak ni Dagul kay Paloma? Yan, abangan natin mga kabokals. Kisma ka. Kiss ko yan. Bambi ko yan. Hindi kita. Kiss pa papa. Dali. Kiss ko yung Bambi ko na yan eh. Ang dumi ng uso. Pati nga ang uso mo. Walastik ng uso yan. Ano ba ginawa mo kanina? Oh. Dumi ng uso. Anong niit mo? Ba't ang dumi ng uso mo? Mangga, mga kabokas. Ang dami naglaglaga na hinog na mangga dyan. Ayan. Mangga oh. Amoy mangga. Amoy mangga. Walastik ka.
Ang dami kasi nalaglag na mga hinog na mangga dyan. Ayun, ang binanatan. Amoy yung mangga. Pregi na yan mga kabokals, oh. Si Bambi. Isma ka. Dali! Bait siya mga kabokals. Bambi, laki na nan siyan. Ayan. Pakain pa tayo ng ibang mga alaga. Bago tayo magtapos mga kabokals, ikutan muna natin yung ating mga ulang. Ayan, ito. Flex ko lang po yung ating mga patola. Ayan, malapit na magdahon ito. Saka ito. Ayan yung iba, nagsisip. Ayan, oh, nag-umpisa na. Ayan, tingin ko tutubo naman lahat yan. Sana tumubo lahat. Ayan. Dipin natin sila. Nasaan na ba sila? Pagkagabi nga kasi, ano eh, active sila eh. Wala ah. Yun. Yun. Kaya ba mga kabokals? Okay isa. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Bilis oh. Yung medyo, kung mapapansin nyo mga kabokals, oh, medyo naano na natin yung mga kitikiti, oh. Nabawasan na. Yun lang muna. Kasi nga wala pa tayong, saka wala na rin akong budget mga kabokals, sa aminin ko na. Wala na rin akong budget na pangkuha ng ano, mga gapi. Hintay pa natin yung sweldo natin bago tayo makabuelo ulit. Pero, yun, kasamantala, yun na naman, effective naman eh, ano, nawala na yung, dati-dati, yung ganyan, pagka ginaganyan ko, napakarami kitikiti, diba? Pero ngayon medyo nabawasan na. So bukas ulit, araw-araw gagawin natin. Ayan. Yun siya, kita niyo yung mata mga kabukal, so nalirisi ko. Ayun pa iba. Yan, so far wala nga po namatay ngayon. Yan, araw ng linggo. 5th day nila. Tama ba? 5th day? Oo. 5th day nila. Yun, dami pala. Nandun sila sa kabila sa ito. Ayan. Wala pong patay. 2 araw na pong walang patay sa ating mga ulang. So far so good. Ayan mga kabokals, patapos na naman ng ating araw. Bago tayo magtapos, yan, may gusto lang kong pag-usapan natin mga kabokals. Tayo po mga Pilipino, meron po tayong mga karapatan na freedom of expression, freedom of speech. Kaya naman po yung mga bashers ko, hinahayaan ko lang po yan. Hindi ko nga po pinapansin yan at hindi po ako nagpapa-apekto dyan. Kaya lang, ito pong si Randy Sabugo, talagang sumobra. Yan, sumobra ka brother. Ang sabi niya po sa comment, kapag namatay daw yung nanay ko, ilagay ko sa fish pan para pagkain ng mga alaga. Randy Sabugo, naiintindihan ko yung karapatan mo magkomento. Kaya lang, vlog lang ito brother, nagpa-vlog lang ako. Mag-bash ka, walang problema yan. Sabi ko nga, hindi ko naman po pinapansin yung mga bashers, pinababayaan ko lang po yan. Kaya lang, huwag ka naman mamemersonal, pati yung matanda na nanahimik, idadamay mo sa komento mo. Sinasabi mo, pag namatay, ilalagay ko rito para pagkain ng mga alaga ako. Kahit naman sinong matinong pag-iisip mga kabokals, para sa akin, hindi po sasabihin niya sa isang tao hindi mo kilala, na wala namang ginagawang masama sa'yo, di ba? So, sa mga bashers po, feel free to bash. Walang problema yan. Bash kayo namang bash. Walang problema yan. Hindi po ako naapektuhan yan. Pinababayaan ko lang po yan. Kaya lang, wag po kayong mamemersonal. Wag pong idadama yung aking mga mahal sa buhay. Kasi, alam nyo ba, kapag tayo po nag-iisip ng masama laban sa ating kapwa, lalo na sinabi natin, sinulat natin ito, tayo po ay nagkakasala sa ating Panginoon. Hindi nyo po ba alam yan? Ngayon, yung sinasabi ni Randy Sabugo, pag namatay yung nanay ko, nag-iisip ka ng masama laban sa nanay ko, di ba? Parang sobrang personal na, brother. May karma yan. You mentioned about karma sa comment mo. Kaya lang baka bumalik sa yan. Baka bumalik sa yan. Kung hindi man ngayon, babalik at babalik yan. Ang Panginoon,
Sabi ko nga, hindi natutulog yan, nababasa yung komento mo. Ako naman, wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Nagbablog lang ako. Kung ayaw nyo ng ginagawa ko, huwag kayong manood. Ganun lang naman po yun. Kung nagagalit kayo sa akin, sabihin nyo sa akin ng personal, huwag sa komento. Ito si Randy Sabugo, alam ko, fake account ito. Fake account. Hindi ko alam kung personal kitang kilala at may galit ka sa akin. Pero kung may galit ka sa akin, humarap ka sa akin. Huwag sa komento. Diba? Humarap ka sa akin, sabihin mo sa mukha ko yung mga pinagsasabi mo, huwag sa komento. And sa mga bashers ko po, feel free to bash. Kaya lang, yun nga po pinapakiusap ko, huwag naman pong idadama yung mga mahal ko sa buhay. Hindi ko po pinapansin yan. Okay lang po yan, pinababayaan ko lang kayo. Kaya lang, foul na, very ano na yon, below the belt na. Pag idadamay nyo pa yung mga mahal ko sa buhay. Di ba? Nagkakasala tayo sa Panginoon, tatandaan nyo. Pag tayo po nag-isip ng hindi maganda sa ating kapwa, nagkakasala tayo sa Panginoon. And may balik yan. Kung hindi man ngayon, aabutan ka yan. Aabutan ka. Hindi ka makakatakas yan, brother. So yung mga kabukas, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Amazing na buhay. Bye-bye!